Kasama na natin si Cathy Stabilio ng Bantay Bigas. Ma'am Cathy, good morning. Ay, hello. Magandang umaga sa iyo, Sir Angel. Magandang umaga, siyempre, sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa inyong programa. Kumusta ng anihan? Oo. Actually, anihan pa rin, tuloy-tuloy naman yung anihan, Sir Angel. Yak magpipikyan ngayong first, hanggang April, kahit papano. Okay. And magkano farm gate? Ng mga magsasaka, yung last na monitor natin dyan sa Nueva Ecija nung Saturday, Sir Angel, ay 20. Wow. 20. Oo. Ito yung 20 pesos per kilo. Inabot ng mga magsasaka natin kahit paano meron 24 hanggang 26 nung mga February. Okay. Pero dahil dumadami na yung nag-aani, ay ganun naman yung trend kapag dumadami yung nag-aani ay bumababa. At ginagamit din ng mga traders yung mataas na presyo ng langis, oil price shock doon sa presyo ng palay dahil mataas daw yung transportasyon, kaya yun yung nakukuha natin data doon sa baba. 20, okay. Tapos mayroon 18, may 17, lalong-lalo na sa medyo malayong lugar. Ano ito? Yung dry ito o yung wet? Ay, sa ngayon naman, Sir Angel, maganda ang ani dahil walang ulan. Kaya kahit freshly harvested ay yun yung presyo. Sana magtuloy-tuloy ha? Para naman matulungan natin makabawi ang magsasaka. Oh. Sabi nga nila, Sir Angel, kahit pa paano tumaas yung presyo ng palay, hindi nila na-expect nung ang mga February ay umabot ng 24. Pero bigla naman daw nabawi ngayong pagtaas ng presyo, napakataas na presyo ng langis. Kaya hindi pa rin siya talaga nagresulta din ng kahit pa paano kumita yung ating mga magsasaka. Pero at least medyo masaya magsasaka natin. Teka muna, ma'am. Ganun ang presyo ng ano ito? Ito yung mga traders, di ba? What about ang NFA? Akala ko malawakan ang pamimili ng NFA. Well, hindi nararamdaman ng mga magsasaka yung NFA, Sir Angel. At eto, nangako ulit sila na by last week of March ay mamimili sila para daw ma-replenish yung nandun sa mga bodega. Okay. Pero sa panahon ng gera, Sir Angel, dapat iniisip ng gobyerno, lalong-lalo na ng NFA, na dapat lahat ng mga palay available na stock, ay bilhin na niya dahil nasa krisis ang mundo at kahit napakalayo yung Middle East sa atin, talagang ramdam na ramdam natin dahil lahat naman ini-import natin. At ito yung nakakatakot kapag talagang nagtuloy-tuloy itong gera ay yak yung mga exporting countries, hahawakan nila yung kanilang surplus o yung kanilang produkto dahil siyempre nasa gera. Pangalawa, mataas na mataas yan dahil ang taas ng transportasyon. Tapos yung depreciation din ng pera natin kung saan 60 pesos per dollar na talagang magdo-domino effect dun sa mga ini-import natin. Magkano ang farm gate ng NFA pag NFA ang bumili? 20? Yung farm gate pa rin naman nila hindi nagbabago yun, Sir Angel, yung 24. 20. At least mas mataas ng konti dun sa 20. Ang mahirap dito, mas mataas ng konti, Sir Angel, hindi naman nararamdaman ng mga magsasaka. Hindi, kaya nga kukulitin natin sila, na eto na, this is the best time. Total, na-dispose na yung iba, di ba? Dahil nga doon sa benting bigas. Oo, doon naman sila yun naman yung binabanggit nila kung saan sila nakaka-dispose, Sir Angel. Tapos, siyempre, nananawagan din tayo na yung 20 pesos na yan ay dalhin na sa palengke kaysa pinipilahan ng todo dahil sa ang taas-taas, 55 pesos yung pinaka mababa na presyo ng bigas. Kaya dalhin na nila sa palengke yung 20 pesos per kilo. Maalala natin nung pumunta si BBM sa Agora, 20 pesos na dinala nila doon. Nag-picture taking si BBM na ipinakita niya na mayroon 20 pesos per kilo doon. Kaya sana hindi lang photo op, kundi ngayon dalhin na niya sa palengke yung mga 20 pesos per kilo or i-price control na niya yung presyo ng bigas dahil napakataas. Ay, mga nanay talaga naman, humahaba yung kanilang oras sa pamamalengke dahil sa
naghahanap ng medyo Mas makakamura. mababang presyo. Oh, sige. Anyway, at least magandang development yun. Nasa 20 pa rin. Pero sana nga masustain yan hanggang Abril, sa peak season. Doon na lalabas ang pamimili ng NFA. Sige, magpapala up tayo sa NFA. Ma'am Cathy, thank you ha. Okay. Ingat po kayo. Maraming salamat, Sir Angel. At nananawagan din tayo ng support subsidy na sa ating mga magsasaka. Yung 5,000 na oil subsidy at saka yung 3,200 na ayuda ay talagang napakababa yun compared dun sa talagang tatas ng todo ang production cost ng ating mga magsasaka dahil dito sa langis at tapos yung fertilizer at pesticide na galing lahat yan sa Middle East. Kaya yung ating mga magsasaka ay grabe na yung iniisip niya kung magtatanim pa rin ba sa darating na planting season dahil parang jeep lang din na hindi na sila namamasada dahil luging-lugi. So, ganun na rin ang iniisip ng ating mga magsasaka. Sige, Ma'am Cathy, thank you ha. Ingat po kayo. Salamat. Si Cathy Stabilio ng Bantay Bigas. Maganda